pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit. Okay. Alin? Okay, maganda nga po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Edo Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po ngayon na nakikinig sa programang Wow Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? At mamaya po, itatalakayin po natin muli yung ating mga issue, no? Abortionist, ha? Sa Barangay Santa Cruz, Talisay, Camarines Norte. At syempre yung mga bagong pangyayari sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, lalo yung mga one time big time, ano? At dito ay nauuso po yung one time big time, no? Nagkaroon ng presentasyon kahapon ang buong Southern, no? At nandoon po yung ating chief reporter, yung mga reporter po natin, at isa pa rin po tayo sa nagpunta roon, no? Pero yung presentasyon po nila ay yung iba maliliit lamang ang huli. Pero epektibo po yung one time big time ng ating kapulisan ngayon. Ang pinakamaganda sana doon sa one time big time, ano, ay malaman sana ng taong bayan at yung kanilang mga ginagawa, hindi naman pwedeng pasukin ang bahay, no? So one time big time, wala kang warrant o search warrant para pasukin po yung bahay. Yan po yung tatalakayin natin mamaya. At syempre, bago po tayo tumalakay, babatiin po natin yung PIO ng Pasig, no? Si Ma'am Cathy, si Ka Efren, yung ating dating mga kasamahan dyan, na siyang official photographer ng mayor ng Pasig, ano? Si Mayor Maribel Eusebio, no? Napakarami pong mga proyekto ang nasabing City of Pasig, ano? Kaya yung anti-crime drive na pinatindi, no? Ng butihing mayor na si Maribel Eusebio. At sa iba't ibang lugar, lalo yung pagbibigay nila ng proteksyon sa lahat po ng kabataan, sa Pasig. Yan po, nagkaroon po rin sila ng permahan sa bawat mga barangay, no? At para mabigyan ng proteksyon ang ating mga kabataan. At para nang sa ganon ay maproteksyonan, hindi po sila masaktan sa lahat po ng kanilang mga ginagawa, no? At sana naman ay doon sa pagbibigay ng proteksyon ng butihing mayor, maging aware naman po tayo, yung mga barangay captain, sa lahat na nakakasakop. At hindi rin po natin dapat pabayaan sa kalsada yung mga kabataan. Hindi porke nabibigyan po tayo ng proteksyon ng pamahalaan ng Pasig at ng bawat barangay captain ay sasamantalahin na po natin kahit mali. Huwag naman po sana, no? At ito, ipapakita po natin yung anti-crime drive pinatindi, no, ng Pasig, no? Ayan po, ha? Ayan po yan. At makikita nyo po, no? Oh, okay ba? Ayan. Paano ba? Ayan, okay? Ayan. Malinaw dyan? Okay. Yan po yung mga anti-crime na pinatindi ng Pasig, ano?
At kaya po binabati natin sapagkat galing po tayo roon, nakipag-ugnayan po tayo doon sa kanilang tanggapan sa PIO ng Pasig para malaman yung mga press release, no? At yan po, at sana magkaroon po tayo ng yung laging maipakita o maipaalam sa ating mga kababayan diyan sa Pasig, no? Kung ano-ano po yung dapat na ating ginagawa, sapagkat napakaganda kung gagawin po natin yung nasabing mga proyekto ng ating butihing mayor. At kung makikita nyo po, no, sa Pasig, napakarami po Biseo, traffic enforcer, at saka smoke belching, at saka yung Blue Boys, no? Bukod pa doon sa Blue Boys, may mga toro, no? Na siyang nagbibigay ng bawat pagsiservisyo publiko sa mga tiga-Pasig, ang toro. Yan toro naman po, siya rin po ang nagbibigay ng linya, no, sa bawat mga tricycle operator o driver para makapag-operate sa nasabing lugar na yan. Una, ang ating hiling lang doon sa ating mga kababayan na talagang may mga prangkesa dyan sa may Pasig, ay mga lihitimong may prangkesa, at dapat lihitimong tiga-Pasig ka bago ka kumuha at bigyan ng prangkesa, no? Yun ang panawagan natin kay Mayor Maribel Eusebio, yung magkaroon ng proteksyon naman ang ating mga kababayan. Unang-una, ang dapat makinabang sa linya o prangkisa ng mga tricycle sa Pasig ay yung number 1, unahin po muna ang mga tiga-Pasig. Pangalawa na lamang po yung mga outsider. At pangatlo, dapat higpitan po ng pamunuan ng Pasig o ni Mayor Maribel Eusebio ang kampanya laban po sa mga kolorom. Kolorom na nga po, hindi pa tiga-Pasig. Hindi po balisaning nangungulorom, wala nang maibigay ng linya ang tiga-Pasig, temporary. Yung mga tiga-Pasig po ang dapat makinabang sa Pasig. O kagaya rin po ng mga ginagawa sa iba't ibang lugar na talagang ang kailangan, ang prioridad nilang mabigyan ng lahat ng pangkabuhayan ay yung mga lehitimo. Butante ka ng Pasig, residente ka ng Pasig, at walang pag-aalinlangan sa iyo na mabigyan ka ng prangkesa. Hindi po yung hindi ka na nga butante ng Pasig, hindi ka pa residente ng Pasig, nabibigyan ka ng prangkesa. O yan po yung mga nauso. Sana makarating po ito sa ating PIO. No? Na talagang ang kailangan po natin at sumisigaw po yung damdamin ng mga tiga-Pasig na sana naman po ang unang-unang makinabang po sa Pasig ay yung mga tiga-Pasig. At alam din po natin na ang butihing Mayor Maribel Eusebio ay mahal na mahal niya ang mga tiga-Pasig. No? At alam din po natin na mabibigyan niya ng proteksyon at number 1 sa kanyang puso ang mga tiga-Pasig na naghahanap buhay ng marangal at may prangkesa. Okay? At iyan po yung ating panawagan. At dito naman po, dakuan naman po natin ang nasabing Pasay. Ang Pasay po, no? Napakarami po na dapat ay mapagtuunan ng pansin naman ng butihing Mayor
Antonino Tony Calixto. No? Unang-una, number 1 na po, na ang dapat din makinabang sa Pasay ay mga tiga-Pasay din. Ang pangalawa, yung mga illegal terminal sa iba't ibang lugar dito sa Pasay, gaya po ng Buendia, sa may kanto ng Buendia at Makati, no? Nandiyan po yan, sa may malapit sa TAP, Buendia TAP ng Pasay. Nandiyan po yung mga pilahan ng mga kolorom, ng mga terminal, ng band. Pagdating naman po dito sa Rotonda ng Pasay, TAP din po yan. Dito sa may LRT, MRT, katabi po ng Sibmore, no? Nandiyan po yung pilahan na napakalaki ng mga kolorom na band, no? At dito rin po sa Rojas Boulevard ay nagtambak rin po magkabi-kabilaan ang mga nag-i-illegal terminal. O, di ba? Yan po yung tiga Pasay. At saka yung mga bus terminal ng mga kolorom na ang mga nagbibigay ng proteksyon po rito, yung mga opisyal ng ating pamahalaan dito sa Pasay. So, isinisigaw po yan. At saka yung terminal ng taxi dito in front of Jollibee, dyan sa may Makapagal at Rojas Boulevard. No, bumabayad daw po yan ng 400 bawat isang taxi. 17 po sila, kwentahin po ninyo. Araw-araw po yan, 400. Kaya yung ating mga pasahero, ang siyang pinahihirapan ng mga nagbibigay ng proteksyon sa mga nagte-terminal na yan. Bakit po hindi natin maipahuli yan? Samantalang yaan ay dapat nahuhuli na po yung mga yan dahil lantaran po ang kanilang ginagawang pagtiterminal. Andyan po yung LTO natin, PNP, HPG. Lahat na po ay nandyan na siyang nagbibigay ng proteksyon. Kaya hindi po masawata. Kaya nagyayabang yung mga operator at driver ng ating mga taxi at band. Dahil nabibigyan po sila ng proteksyon ng mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan ng Pasay. O, di ba? Sa Pasig, pag inireport mo, dito kay Mayor Maribel Eusebio, yung mga terminal dyan, tiyak, palulusob niya yan. Hindi kagaya dito, kapag ka itinimbre mo, itatawag lang yan, o alis muna kayo dyan. Diba? Ganyan po, katindi dito sa Pasay. Kaya napakarami pong mga anomalya rito no? Waiting, video karera, isituluting, nandito na po lahat sa Pasay. Yung mga hepe ng traffic police, si Barungan, halos wala pong ginagawa sa mga terminal na yan. So, paano po nating mapapatunayan na sila ay epektibo doon sa mga terminal na yan? Kaya nga po tayo sabi ko, lagi na lamang po tayong nagtataka bakit wala ng District Director Traffic. Wala na rin pong Southern Director Traffic. No? Local traffic na lang. Kaya po hindi mga takot. At kung mayroon naman District Director, magkakaroon na naman po ng problema. No? Kung papaano ang pag-ooperate nila. At yan po yung ating dapat ay maisagawa, no? Ay yung ating mga opisyal ng ating pamahalaan na walang kakwenta-kwenta
na napakatagal na po nilang mga nanunungkulan pero wala po silang nagiging magandang aksyon. Okay? Yan po yung panawagan po natin. Kaya sabi nga natin, Alin, tawagan mo nga yung PIO ng Pasig. 642. Okay. Para na sa ganon ay malaman po natin, no? Yung kanilang mga ginagawa. At gusto po natin sana sa lahat ng ating mga ginagawa 642, no? 3409 64234 si Cathy, yung kung pwedeng ma-interview natin regarding doon sa mga project ni Mayor, no? Sabihin mo kung nanonood sila sa si Ed Camo, no? Oo. Si Cathy, kung pwede nating ma-interview ng kaunti para doon sa project ni Mayor, no? Tungkol dito sa anti-drive na ano, no? At para ano, kung tanong mo kung nanonood sila, si Ben, nandiyan si Ben, yung ating mga kaibigan, para nasa ganon, wala tayong pwedeng ma-interview sa kanila. At nanonood ba sila sa programa natin? Pakibuksan ka mo yung yung internet nila. Oo, para mabati natin, ano? At yung ibinigay kong calling card para na sa ganon ay andyan si Ben. Tanong mo kung nandiyan si Ben. Si Ben, yung special photographer ni Mayor. At yan po yung ating mga magagandang ginagawa, ano? Oo. Yung photos natin, nandiyan ba? Wala? Okay. Panoorin na lang. Panoorin nyo na lang, no? Kasi pinakikita natin yung mga activities ni Mayor. Okay. Wala? Wala sila? Okay. At yan. Ha? Half day. Okay. At ayan, kasi kanina kausap ko si Cathy, no? At kaya tayo kumuha nito para maibigay natin, no? Yung mga pangyayari na yan. At gusto po natin na ito ay maipakita natin, ano, na ang nasabing project ni Mayor Eusebio ay okay. Ernie, maganda nga po sa iyo. Yes, magandang hapon, kapatid na Eddie Rosales, ano? Okay. At ako'y kanina pa lumilibot dito sa lungsod ng Maynila. Okay. At binabuti kong tunguhin yung mga lingkod bayan na maituturing natin. Oo. At nagawi ako rito sa lugar ng Barangay 307. Okay. Kay Chairman Gupaco Boy Bata. Okay, okay. At dito nga, ay binabuti kong dumiretsa na rito kay Kagawad Kalayla Laguna. Ito yung nagdiwag ng kanya kaarawan, kamakailan lamang. At tayo nga ang kinuha niyang musikero dito. Okay. Dahil pa sa kanyang kaarawan. Okay, okay. At kanina lamang, nandirito yung grupo ng NCRTS. Okay. Ito yung sinasabing National Capital Regional Training School ng mga pulis. Na kung saan ay umaabot ang bilang nito sa 107. Okay. Na inilibot dito sa Maynila. Kasama na rin dito yung sinasabing bomb squad ng Manila Police District Headquarter sa pangunguna naman ni Police Senior Inspector Santos. Okay. Yan ang mga nandito ngayon. At ako'y gagawin maya-maya ng konti dito sa lugar naman ng Station 3. At kung makakadaw palad natin itong si Colonel Grant, dahil kahapon kausap ko to ay nagmamadaling umalis nga. Oo. Siguro meron siyang conference, ano? Okay, okay. Dito nakatutok ngayon yung mga tao sa mga bawat simbahan, katulad ng Plaza Miranda, sapagkat kamakailan lamang, hindi pa inaidaraos to, ay pinulong na yung mga tao kaugnay sa mga suspicious character na gumagala na posibleng magbigay ng tangkang bantang panganib sa ating kapaligiran, ano? Oo. Kaya naman itong mga bomb squad na ito ay nandito, nakadeploy dito. At tinungo ko na rin yung PCP Barbosa sa ilalim ng pangasiwa naman ni Police Senior Inspector Alden Lee Panganiban. Okay.
yan ang mga nakadestino rito. At sila nga kanina meron din silang kamakasama na nanggaling mismo sa Camp Bagong Diwa galing ito Oo. Ito yung mga wala pang baril at sapagkat ito ay nag-o-observe lang para pangalagaan yung mga nakagis na nating tradisyon, yung mga Kristyanismo nga doon sa pamamanata sa Iyos Nazareno at pagdaraos nga nito. Okay. Ernie, yan bang mga bagong pulis na yan, naka-uniforme na? Of course naman, they are all complete uniform, ha? Complete uniform. Pero wala silang baril. Yes, complete uniform pa lang. Oo, naka-complete uniform sila, pero wala silang baril. Sila ay nag-o-observe lang dito sa paligid. Sana kukunin ko si Chairman Gupaco Bata Jr. Sige. Pero similip ako, medyo nagpapahinga yata. Kaya diretso na ako rito kay Kagawad Kaloy Laguna. At nadatnang ko, meron nga siya panauhin dito. Sabi ko nga, kung there is a time na mabibigyan tayo sapagkat siya nandito sa lugar na ito, wala akong makita ang isang kagawad sa labas. Siya ang natakbuhan ko rito sa kanyang mismong tanggapan dito sa lugar ng P. Gomez. Okay. Kaya naman iniisa-isa natin to sapagkat wala naman tayong dalang motor. Kung may pakakataon tayo, we're going to ask him first para kung mag-granted niya yung request natin. Much better. Dahil alam mo na, yung mga lingkod bayan na ganito, siyempre meron din mga inuuna to. Yung kanilang, siyempre, yung kanilang business establishment. At pinangangalagaan din naman at duty pa ito. Alam ko, yung duty nito, nakapag-duty ito na Sunday at di lang ako nakasama. Okay. Kaya sa kayo, kung gagawi ka rito sa area ng Quiapo, ay makikita mo yung mga pulis na nakadeploy dito. Mula rito sa Plaza Miranda, papasok dyan sa may Avenida Rizal. Hanggang dito sa Quezon Boulevard. Dahil ang iniiwasan natin dito, yung mga nagpapanggap ng pulis. Pulisan? Oo, kasi nga may nahuli rito, ay naka-uniform ito, talagang may baril pa. Naka-uniforme, may baril, meron permito carry yung kanyang baril pero nung ito'y ma-check, hindi pala ito tunay na pulis. Huwad pala ito. Okay. Kaya ito ay dinala sa lugar ng Manila Police District Station 3 para for proper investigation. Bakit siya nag-uniforme, hindi pala siya tunay na pulis. Binati pa ang inyong lingkod dito sa may lugar ng Quezon Boulevard. Kompleto to, may pangalan pa. Ang galing, nakalagay ang kanyang pangalan at nung ma-check ito, nagtatraffic siya pero nung malaman ng iba na hindi pala siya tunay na pulis, Philippine National Police member, ay agad na pinusasa nito at dinala rito sa tanggapan ni Captain Romel Salandanan ng 7. Okay. Marami kasing suspicious character na ganito, nagpo-project ng image, pagkatapos hindi pala tunay na pulis ito. Ganon ang nangyayari. Ayun. Kung may time pa tayo, hanggang mamaya, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ni Kagawad, much better. Dahil nga kasi very busy siya, may ginagawa siya. Tatakbo muna ako sa area ng, baka tumakbo ako sa area ng Tondo, dyan sa may lugar ng Mariones. Okay. At kung aabot pa tayo sa oras, abot tayo niyan. Kung aabot tayo sa oras, much better, baka magawirin ako ng Station 11. Colonel Julius Anunuevo. At pati, meron akong gustong iparating sa iyo yung isang police na umi-escort dito sa Rojas Boulevard, ay malayo na yan, Rojas Boulevard dyan. Pero sa Station 5 daw ito naka-base, kapag ka Station 5, that's part of United Nations. Yes, At yan sa bahagi ng Manila Police District headquarter. At kunin mo tuloy, kung limbawa napunta ka doon sa ating mga kaibigan na pulis, kunin mo yung telephone number ng Station 5. Okay. Kunin mo na lang, tapos i-forward mo agad sa akin para makakontak ko yung tarantadong pulis na umi-escort ng mga trailer truck
No? Ganun pa. Oo, Baka ito bawal. yung naka-assign sa Traffic Bureau. O pero dito raw naka-assign yan sa Station 5. Kasi, for your information, kapatid na Edo Rosales, Oo. binibigyan ng panikit, yung tinatawag na ordinance violation receipt, na considering that they are deputized traffic enforcer na gano'n, pwede silang panikit. Pero kung wala naman, at naninita, at parang may escort, iba na yan. Alam mo, sa totoo lang, kapatid, hindi siya authorized na pumasok dito sa Pasay para mag-escort. Mali talaga. Hindi niya area of responsibility yan. At saka hindi siya dapat nag-i-escort galing dyan sa may Luneta, papunta rito Ayun. sa Pasay. Pinagbabawal sa Rojas Boulevard. Oo. At i-inform ako sa Traffic Bureau Oo. or even dito sa Manila Police District Station 5 kung ito ay Authorized. naka-roster sa kanila. Oo, kasi kung ito naka-roster sa Station 5, hanggang Station 5 lang siya at bawal siyang umiscort sa mga truck na malalaki dito sa Rojas Oo. Boulevard. Tama ka dyan. If I'm not mistaken, kung di ako nagkakamali, yung pag-escort na kanyan, Malaki yan. parating na kanluran at silangan niya. Yes, malaki yan. Kasi ang ini-escort daw nito, walang oras mula umaga hanggang hapon. Oo. Bueno, mabalik naman ako doon sa pagbabawal ng towing. Ang nangyayari ngayon, kinakalamp naman ng mga sasakyan. Oo nga at kaya nga kaya sa next week, medyo gumawi ka nga ng City Hall para maklam natin si Isko Moreno. Okay. Kasi nga, umaalma yung ilan dahil inalis daw yung pagtatowing. Ang pinalit naman yung pagkaklamp. Ang grounds ng reasonable nila rito, reason nila, just in case na magkaroon ng sunog, paano makakata ka sa sakyan? Kaya nga yun nga ang pinakamabigat doon. After 3 hours yata, kinakailangan ma-claim mo yung huli mo. Kaya nga, tataas pa yan. Oo nga, tapos may penalty pala to. Oo. Parang yan, parang metro ng taxi yan. Ayun na nga gusto ko makuha sana itong si Colonel Nuevo Oo, kunin mo nga. dito sa Station 11 Kung Sige. magkakadaw palad kayo, much better. Okay. Tsaka nga pala yung, i-remind ko lang, yung sinasabi mong speaker, text ko sa'yo kung kailan ka darating. Okay. Just in case yung order mo sa akin, inuutos mo sa akin, Oo. text mo lang ako at Sige. dalhin mo yung dyaryo para ma-present ako naman dito Correct. kay Captain Romel Anisiete. Oo, at bukas didiretso ako diyan bukas at para na sa Text mo ganun. ako kasi ako marami rin gawain. Oo. At hintayin mo yung text ko pagka na-receive mo. Oo. On the way na ako dyan sa area ko. Sige. Dalhin mo na tuloy yung dyaryo. Oo. Ayan pa yung caption o parang column, ganon? Picture to picture. Picture. Oo. Sige. Di ba ikaw Sige, nag-picture? Makikipag-ugnayan ako sa kanya. Okay, di ba ikaw ang nag-picture nang pumunta ako diyan kay Anisete? Tama ka ron. Oo. At ganito na lang. At mamaya babalik pa ako. At tutungo ako ng Station 11 kung Correct. makakadaw palad ko si Colonel Julio Sandinuevo. Oo. Much better kayong dalawa magkadaw palad dito. Sige. Sige, I will try my very best para Okay. magkaroon kayo ng line of communication. Okay. Okay. Okay? Ba, hindi na nag-extra. Okay, at maraming salamat Ernie, no? At ginanahan si Ernie, no? Nakalimutan na mag-extra. Ganyan talaga, no? At yan po ang isa sa pinaka-importanteng gusto nating maiparating. Etong ating kapulisan na umi-escort dito sa Rojas Boulevard ng mga truck, pinagbabawal po yan no? Pinagbabawal po yan. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, no? Mag-commercial muna tayo, Allen. At wag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Aksyon Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office.
bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dibidendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At yan, ano, at dito ay gusto po natin na maiparating sa ating mga kababayan, lalo po yung mga opisyal ng ating pamahalaan, na hindi po dapat na umi-escort po etong nasabing police na tiga Station 5, ano? At okay. Yan po yung gusto natin, ano, na maiparating sa kanila. Na bawal po yung pag-i-escort ng mga truck, no? At para na sa ganon, yung mga tiga-traffic na matitigas ang ulo kung bakit sila umi-escort sa mga truck, aba ay hindi po maganda yan, no? Hindi po maganda. Para nang sa ganon, makatiyak po tayo doon sa ating mga ipaparating, ano, na ating kapulisan. At maging itong nasabing ginagawa ng ating mga tiga-LTO na sinasabi nila yung mga plaka po ng mga sasakyan ay nakahanda na. Napakarami pong problema sa LTO. Number 1 na yung mga fixer. Pangalawa, yung sinasabi po nila na mga plaka na mayroon na, bakit hindi nyo po ipadala sa bawat kumpanya? Ano po ang reason ninyo at hindi po makuha-kuha yan? At bakit pumapayag po kayo na gumawa ang bawat kumpanya ng mga sasakyan na wala naman po kayong ikakabit na plaka? Oh, bayad na yung plaka, wala pa. Ilang taon na po, ilang buwan na po nakakabit yung mga plaka ng mga sasakyan, pero wala pa po kayong ginagawa. Ano kaya ang mga nagiging dahilan nito? No? At hindi po mailabas ng mga tiga-LTO. Pero kapag tinanong mo ang tiga-LTO, no? Kung may mga plaka na, sasabihin nila mayroon na raw. Pero ang totoo, laging pong may problema sa LTO. Gaya ng sinasabi ni Chairman Francis Tolentino kanina sa interviews po sa kanya, na dapat hindi nanghuhuli yung mga tiga-LTO ngayong Semana Santa. Walang plaka eh. O paano gagawin nga naman ng mga tao? Bayad na, wala naman kayo maibigay na plaka. O, di ba? Kaya po yun ang sinasabi po natin na sana
ay yung mga tiga pagsalita ng nasabing ano natin ay maging maayos naman po sana kayo sa inyong mga ginagawa. Nagtataka lamang po tayo no? Bakit ang ating mga tiga LTO lagi na lamang pong ganyan sila sa kanilang mga tanggapan. Subukan mo nga tawagan ang 831-6459. Oo, 831-6459. Kung ito yung tigapagsalita ng Pasay, ha? Oo. O yung hepe ng mga Pasay, para maiparating natin yung umi-escort na police, no? At maipahuli natin tong lintik na police na to. Escort ng escort, sisirain ng kalsada sa Rojas Boulevard. Pagkatapos ang mga nakikinabang dito, yung sarili niyang bulsa, kung sino man ang nagbibigay ng proteksyon dito, no? Dapat ito ang abangan, no? Tuwing darating ang truck band, makikita nyo po na naka-escort daw ito, no? Kaya dapat itong pulis na to ay dapat nito ay napupusasan kung bakit ito umi-escort, no? Sa mga truck na galing dyan sa Luneta, no? Dapat sila ay kung pwede nating ma-interview ang tigapagsalita ng Pasay, no? Ay yan ang anuin natin, no? At siguro dapat na silang ano, no? Dapat na sila na matigil sa kanilang mga ginagawa. At kung tutuusin mo, ha? Dahil sa sila man, ha? Ay gusto natin na ang mga kapulisan natin ay matigil sa kanilang ginagawang pag-i-escort, no? Tiga Maynila po sila, WPD, pero hanggang dito sa may coastal ay ini-escortan po nila etong nasabing mga dambuhalan truck, no? Para makalusot doon sa nasabing truck band, no? Truck band na nga ay hindi pa rin hindi pa rin po masabi natin na sila nga po ay talagang wala na sagot. Okay, hanap tayo, no? At sige nga, itong 837-00 837-0022, no? At para na sa ganon ay ito ay makikita po natin tungkol doon sa kung sino yung pwede nating ma-interview ngayon diyan sa ACR, PIO. Sabihin mo meron tayong gustong iparating, oo. At para na sa ganoon ay maiparating natin sa kanila, ha? Kunin mo yung telephone number ng Chief of Police ng Pasay kung ayaw nilang yung telephone number lang. At kung ayaw nilang tanong mo kung sino yung kausap mo. Para na sa ganun maiparating natin. Meron tayong gustong iparating no? Sa kanilang mga tanggapan kung bakit itong mga umi-escort na to ay
hindi naman sila authorized na umi-escort. Bakit umi-escort ito sila? No? Nagtataka tayo no? Hindi naman sila kung bakit umi-escort tong mga ito, no? Sana naman hindi nila masabi yung na yan. Pero mo, escort lang sila ng escort. Ang trabaho nila hindi naman sila nag-i-escort dyan sa Station 5. Tapos nakakarating sila hanggang dito sa may nasabing coastal. Dapat hanggang Maynila lang sila. Hindi yung lahat ng lugar ay gusto nila pasukin. Di ba? Grabe na itong ating mga kapulisan yung ginagawa nila. Hindi na sila nakakapag-duty. Pagkatapos tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang pag-i-escort. Talagang ang ating kapulisan lahat na lang ginagawa yung nila no? Yung pag-i-escort sa kanila, no? At nakos talaga naman po At kung maaari lang talagang makikita mo yung kanilang mga anomalya, no? At dito naman, siyempre, sila lahat po ng umi-escort dyan, binabayaran po sila. Kaya doble-doble po, no? Doble-doble po ang kanilang mga sinisweldo. Ang kabigatan dito, hindi na sila nakakapag-duty sa kanilang dapat na pag-dutyhan. Hindi ba? Makikita mo lang kung talagang gusto mo, no? Wala lagi na lang pong ganyan. Marami naman po ang kagaya niyan ay hindi mo makita kung ang pagsiservisyo po nila ay talagang sincero sila sa kanilang mga ginagawa. Wala rin? Nakita mo? Napakahirap tawagan nitong ating mga kaibigan sa ating kapulisan, no? At kahit ang nasabing okay, tawagan mo nga itong telephone number ng SPD 519 5525 519 5525, no? Kung pwede nating ma-interview ang kanilang wala. Ayan ang binigay nila. Yung 519 8644. Kung pwede natin kamo ma-interview yung kanilang tigapagsalita. At yung PCR. At para sa programa natin, at kung maaari ay okay, at kunin mo yung kumpletong pangalan at magpapadala tayo ng letter doon kay sa kanilang PCR.
para mag-guest natin dito. At ang gusto po natin yung mga tiga pagsalita ng district no? Yung makarating sila dito sa programa natin, no? Dahil marami po tayong tatalakayin regarding po diyan sa ating pati yung pangalan kunin mo kung sino yung hepe ng gagawa kasi tayo ng sulat. Yan, no? Ay kung ano rango at para na sa ganon ay makarating sa kanila, no? Yung ating imbitasyon, no? Para sa ating request, no? Ay lahat po ng mga pinagtutuunan natin ng ay yung pag-i-escort, yung pag-i-escort ng ating kapulisan, ay makikita mo yan ang ating ginagawa, yung makita po natin, no? Na ang mga na yan ay wala namang ginagawa, no? Yung mga ibang kapulisan natin. Kaya kailangan po natin ay makuha natin, no? Yung kanilang tungkol doon sa pulis na umi-escort dito, no? Yan po yung at para na sa ganon yung sa Station 5 siya nakadestino ay hanggang dito sa coastal ay nakakarating siya para mag-escort ng truck, no? Yan po yung topic at saka yung iba pa, no? Para nang sa ganon ay maiparating natin yung pag-i-escort ng mga kapulisan natin. Hindi bawal ang mag-escort. Wala pa silang tigapagsalita hanggang ngayon. Sino ngayon ang nakakausap mo? Ano yung binigay niyang telephone number? Subukan mo, Grabe itong mga natin. May mga tigapagsalita tayo pero ayaw naman umaksyon. Okay. At yan ang gusto natin, Okay, Ernie, magandang hapon siya. Oo, walapit na ako. Maraming salamat, at ako'y nakigamit lang dito sa ating kapatid na pulis dito siya, si Cortel Jr. Okay. PO1 Cortel Jr. Okay. Ako'y malapit na sa tanggapan mismo ng Manila Police District Station 11. Okay. Kay Carmen Julio San Nuevo. Okay. At this time, sinasabi ng ilan, nakala nila walang pulis. Eto, gising na gising ang mga pulis dito. Okay. Kaya reportation, nandito rin ang butihing major. Si Major Kabuhatan. As permission mo na ako, na-request ko kung pwede siya sa'yo na makapanayan mo regarding dito. Ano yan? Magandang hapon sa'yo. Okay. Traso lang ito, parting message lang po. Si Mr. Eder Rosales ng Wow Action Balita Kapatid. Ito po siya, kapatid na Eder Rosales. Sino yan? Ano po, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Yes, magandang hapon po. Hindi ako mawalan po. Okay. At sir, nakalive po kayo sa aking programa sa Wow Action Balita, nationwide po ito. At gusto ko lamang po sana na makahingi sa inyo ng kaunting impormasyon, ano po ba yung pinagkakaabalahan po natin ngayon?
Sa ngayon, araw-araw nagpapatabi ng mga vendor dito. Okay. Sa Juan Luna. Juan Luna. Okay. Sa Aklan Divisoria, Station 11. Okay. Para ma-maintain naman ang daloy ng trapiko at yung anti-criminality natin. Okay. At sir, kailan pa po nyo ginagawa yung ganyang sitwasyon? Mula nung pag-assign ko rito, araw-araw po yan. Okay. At yung pagbibigay nyo ng proteksyon sa ating mga kababayan ay yaan yung para ma-maintain po yung walang hindi maabala yung daloy ng trapiko natin? Opo. Okay. At mga ilan po yung inyong mga nasasakupan dyan, sir? Gaano kalaki ang inyong nasasakupan para bantayan po yung mga yan? Bali, meron akong 6 na barangay. Okay. 6 na barangay. So, napakarami niyan, sir. Opo. Hanggang saan Bali, po? ang pinakarota ko rito, kung matatandaan niyo sa may Juan Luna, Okay. Carmen Planas, Okay. MD Santos, Okay. at saka Reyna, Oo. at saka yung Caba na Recto. Ayan, oo. At sir, yung po bang mga area na yan ay inyong nililinis po para doon sa mag-flow yung traffic natin? Opo. Pero kung minsan, siyempre, may konting Sa gabal, ano? pagsikip dahil dito ang main thoroughfare. Okay. At sir, iyaan po ba yung mga nililinis nyo na yan? May mga permit o walang permit? Yung mga iba, kagaya ng mga kariton, Oo. mga sinusuway namin yan, napatabi namin. Okay. At kapag ka nahuli po ninyo at tinuhuli nyo yung mga kariton na yan, sir, saan po dinadala? Binibigyan namin ng first warning. Okay. Pag ayaw na, wawasakin namin ng karton. Ayun, oo. At ang sa inyong pagkakatalaga dyan, sir, no? At ano po yung karanasang hindi nyo po malilimutan sa pagpapatabi po ng mga manininda na yan? Ganito, limbawa, i-greet ka, good morning, sir. Opo. Okay, tatabi naman sila. Pag talikod mo, ibabalik ka at mumurahin pa yung likuran mo. Ay nako, yan ang wag nilang gagawin. Kawawa ka naman. Yan po ang ugali rito ng mga vendor. Oo. Papatabi ka na, nagsiservisyo ka na maayos. Ganun pa rin ugali nila. Yan po ang depression natin. Yung attitude ng Pilipino medyo hindi pa nababago. Oo. At kung ang kagaya po ninyo ay medyo hindi maganda ang pandinig, no? Talagang mapipikong ka sa mga yan, ano? Opo. At sana hahabaan mo yung PC mo, sir, para hindi ka mapikon sa mga yan. At sana yung mga ginagawa nyo, sir, na magaganda, no, sa ating mga kababayan, hindi lamang ang ating mga kababayan ang bigyan nyo rin ng proteksyon, pati yung lito mo na mga manininda rin na gusto lamang mabuhay, bigyan nyo rin po sila ng importansya. Protection, opo. Opo. At kawawa naman, siyempre nagbabayad din naman yan sa City Hall at nagbabayad ng ticket. Oo. At ang kapulisan naman po, para sa lahat po yan. Yes, oo, tama. Dapat dalawa ang titingnan mo. Isa manininda, isa yung mamamayan natin na dumadaan, ano, sir? Opo. Okay, sir. At doon naman po sa mga halimbawa, talagang matitigas ang ulo, no, sir? Paano ang ginagawa ninyo, sir? Wasakin nyo yung paninda? Hindi naman, yung mga karton lang. Okay. Iniiwan nyo yung paninda nila. Okay. Kinukumpiskan nyo na lang yung kariton. Opo. Ayan, okay. At yung iba, sir, halimbawa, hindi ba minumultahan nila? Ano po? Yung iba kasing lugar, kapag ka nahuli, kinukumpis ka, tapos pinagmumulta nila sa City Hall. Hindi kapag na-inquest po yan. Okay. Ganun po yung... Sasampahan ng kaso. Oo, at ayan, sasampahan ninyo ng kaso, no? Opo. Okay. At sir, at kung may nakalimutan akong itanong sa inyo, nasa inyo lahat ang pagkakataon upang maipaliwanag yung huling mensahe po ninyo dyan sa inyong mga nasasakupan. Go ahead, Okay, sir. Okay. Okay, go. Para sa mga kababayan natin dito, sa mga vendor,
Pag-isama lang po ang hihingi ko sa inyo para ma-maintain po natin yung kaayusan ng Divisoria. Kailangan po ibigay natin yung contribution natin po para sa peace and order at para magkaroon ng benefit para sa mga community. Yan lang po, magandang hapon. Okay, maraming salamat sa iyo, sir, ha? Okay. Okay, thank you, Ernie. Balik na. Hello, kapatid Edgar. Okay, go. Nais ko lang bigyan ng darang pasasalamat. Ito si Police Chief Inspector Ala Cabuatan, ano? At kasama na rin yung mga tauhan niya rin na sila PO1 Edgardo Lacson, PO1 Carlito Cortel Jr. Ito yung nagpagamit ng komunikasyon sa akin, napakalaking bagay, ano? PO1 Jose Roberto Velasquez. Ito sa lugar ng PCP Waluna na nasa sakupan mismo ng Station 11. Walang nakasimangot na pulis dito, puro nakatawa. Okay, Ernie. To tell you the truth, if our district director, ang ating Wabuti District Director Rolando Nana, alam ko sumusubaybay sa programa natin yan, yes, sinisigaw ko na po. Sapagkat minsan, huwag naman magdaramdam yung ibang itinalaga, nakalagay sa lalabas na always inform PCP combatant. This time, nagtungo ako rito in actual procedure, ano? At na naman natin, kapanayan mo pa itong si Police Chief Inspector Al Cabuatan. Okay. At always present ito. Ernie. Yes. Yan bang si Cabuatan na yan? Anak ba yan ni Colonel Cabuatan? I don't know. Some little question lang ulit. Sir, anak po ba kayo ni Colonel Cabuatan? Pamangkin. Sabi ko na eh. At bihira alam mo, kinokongratulate natin yan. Magagaling yung Cabuatan, ano? Kaya na nga, kaya ako natutuwa ka ako dahil sa Mother Day, nagsumbong ako sa iyo, nagpunta ako sa isang PCT dahil sa lugar ng area ng Tondo. Abay, lagi na kasi bakit yung nasa pagsumbungan sinasabi na nasa conference daw. Nung biglang lumabas, nakita ko Yun. Burahin na natin yung nakalagay dito, PCP, always CP, inform PCP Commander. Wag naman isama damdamin. Sana, wag naman ganyan. Correct. Ako, lahat yung nakabantay sa mga pulis na ito, kung meron manghuhusig dito, titindigan ko to. Yes. Ay, saan tayo makarating? Dahil ito, katulad dito, mga pulis na nandirito, always present. They are all wearing a proper uniform. Yes. Times of need ng mga kababayan natin, tumutugo naman. Kaya lang talagang tulad ng tinurang kanina ni Police Chief Inspector Al Cabuatan, may mga pasaway na taong kababayan natin kung magkamisan, nalalagay pa sila sa alanganin. Ayan. Yan ang mapangit yan. Ako naman, if there is something negative regarding to them, I understand. Okay. My own put to testify as media representative. Okay. At Ernie, bago ka bumitaw, kunin mo nga yung telephone number ng Station 5, Okay, Station 5 pa. Siguro naman, hindi naman ito tolerate na Station 5 itong sinasabi mong mamang itong na nakamotor, may escort pa. Sa balansing panig ng katwiran, nais lang nating puntahan ito. At if that is the truth, in a respect way, silent procedure, usapin natin yung mamang pulis. At ako bago ako bibitaw rito, nagpapasalamat ako. Nabala ko si Police Chief Inspector dito, si Al Cabuatan, pero pinaulakan tayo. Yes. Kaya kung meron siyang pagkakataon, at alam ko yung mga higher authority, yung mga official ng ating Philippine National Police, tinatawagan mo para makinig. Mapanood naman yung ating website na nakakarating sa buong mundo. Kahit ngayon, Ernie, buksan nila yung sabi ko nga rito kay Police Chief Inspector Al Cabuatan na panoorin niya at mapakinggan naman yung kanyang tinig. Dahil dito, kung meron mang umuusig sa nasabing ibang commander, nagkakamali sila. Tama yun. Ako na defense sapagkat every day I was roving around in my area of responsibility. Correct. Shout live on air, even on the website, that they are only doing their very best to serve the people in times of need. Sumasaludo ko sa police na ito. Kay Police Chief Inspector Al Cabuatan. Yan po ang inuulit ko ang pangalan. Alam kong kaya niyang humawak ng isang responsibilidad na hindi lang basta-basta responsibilidad. Dahil dito, sa aking kinalala siya, napakaraming maituturing na kalawang ng lipunan. Okay, Ernie, at bago ka magtapos, at sabihin mo nga kay Police Chief Inspector Cabuatan na yan, na bukas ay magko-courtesy call tayo, at ipipicture natin yan. Okay, thank you very much sa makakarating sa kanya. Okay. Inuulit ko ang pasasalamat ko unang-una sa ating Buti Manila Police District District Director Rolando Nana
dahil natakpuan ko at yung pong mga rumors na kumakalat sa ibang tao na may uring badrapping ay hindi po totoo. Sapagkat everyday ako po ay naririto sa lungsod ng Maynila at pagkatapos ko bimitaw rito, tutunguhin ko po naman ang ating butihing Colonel na si Julio San Nuevo. Okay. Okay. Wala pa rin dito sa aking kinalalagyan. Tapos puso tayo nagpapasalamat sa tanggapan ni Police Chief Inspector Al Cabuatan at yung kanyang mga tauhan na sumusunod na sila PO1 Edgardo Lacson, PO1 Carnito Cortel Jr. at PO1 Jose Roberto Velasquez dito po sa tanggapan ng Police Community Precinct Juan Luna na nasasakupan po ng Station 11. Mabuhay po tayong lahat. Ernie Buwan reporting. Okay, maraming salamat Ernie. At yan po, no? At thank you kay Kabuatan, ano? Pamangkin, sabi ko na eh. At bibihira po kasi ang apelyidong Kabuatan, no? At yan po yung ating mga hinahangaan na mga opisyal, matatapang, no? Walang inuurungan. Kaya po tayo ay gagawa ng letter tayo kay Rolando Sambali, no? Nana, para na sa ganon ay Sambali, para na sa ganon ay makuha po nila at maiparating natin kung bakit nagtataka tayo, no? Na district director ng Southern walang tigapagsalita. Grabe, no? Maniniwala po ba naman ako na walang tigapagsalita kapag nagpupunta riyan eh? Ibig sabihin, si General Sambali Nana ang tigapagsalita pa rin? Naku, grabe naman kayo. Dapat na siguro nga ang ating mga kapulisan hasain ng hasain, no? Para na sa ganun, tumalas kayo ng tumalas para pagsagot o pagtawag ng mga media, kahit sino sa inyo ay pwedeng sumagot, no? Lagi po silang nakatakip ang bibig nila, sarado ang tainga, sarado ang mata sa lahat po ng mga nangyayari, at no comment po sila kapag may tinatanong ang media. O kagaya niyan, nung ako ay pumunta sa district sinabi po nila ang telephone number po ng PIO at PCR dyan sa district ay ang tinatawagan po natin. Sila po mismo ang nagbigay sa akin yan. Pero pagka tumatawag ka, sasabihin po nila, wala po silang alam. Wala po silang tigapagsalita. Bakit ganun? Di ba? Anong reaksyon po ninyo? General, acting PNP chief, no? Nako, Leonardo Espina, sir. Ay, siguro, yung ating mga kapulisan, medyo lagariin nyo nga po yung mga liig niyan para makapagsalita. Laging wala walang tigapagsalita. Pag tumawag ka, sasabihin, wala yung hepe nila. No? Kapag may reklamo ka tungkol sa kapulisan, wala po sila. Pero kapag may parating, andyan sila. Di ba? Nakakaawa naman po kayo. No? Nakakaawa naman po ang ating kapulisan. Sige. At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo, Alin. At wag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dibidendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At yan po, ano, at nakikipag-ugnayan po tayo sa bawat mga tanggapan ng ating kapulisan. Pero dahil ang laging sagot po sa atin ay wala silang tigapagsalita. So pagka wala po silang tigapagsalita, wala po kayo maririnig na mga sagot galing po sa kanila. Yun po yung pinaka-problema, no? Gustuhin man natin na maiparating sa kanila, nako, ay hindi po tayo swertehin. Bakit? Sila mismong mga kapulisan natin, sa social media po, lagi nilang ilinalagay yung kanilang mga email ad o yung sa Facebook po nila. Pero kapag ikaw, ay binati mo sila, nako, agad-agad ang bilis ng sagot po nila, no? Pero kapag ka ang reklamo, ang iyong ipinarating, naku, napakabagal po. Parang si Chairman Francis Tolentino, napakabagal, no? Ang kanilang sagot. Pero kapag binati mo sila, kahit sino sa kanila, napakabilis. Seconds lang, nandyan na agad ang sagot nila. Sir, maraming salamat, no? Sa pagpuri nyo sa amin. Pero kapag ang pagbati mo, sir, bakit naman ganun? Ay dito sa lugar namin, marami pong ganitong problema. Hindi na po sasagot yan. Sasabihin, mali na po yung email na ginagawa po ninyo. Kung gusto nyo, mag-file kayo ng reklamo, dalhin nyo po rito, at para nasa ganon, ay maiparating po natin. Ganon po ang sagot ng mga yan. No? Kaya lagi na lamang po tayo, meron tayong, kumbaga, lagi sila nakaiwas sa mga nagiging problema nila. Pero, kapag pagpuri sa kanila, hindi po yan marunong umiwas. Pupurihin nyo. Pero pagka hindi po pagpuri, tiyak na iiwasan po kayo. No? Yan po yung nagiging problema po natin. Ang dahilan sa lahat ng mga nagiging problema. No? Mas maganda sana kung yaang lahat ng ating mga ipinaparating ay makarating po sa kanila yung mga nagiging problema. Kaya yaan po ang gusto nating maiparating sa kanila. Sana wag naman po sila laging umiiwas, no? Kagaya ng ating mga ipinararating po sa kanila na lahat po ng ating kapulisan maganda po ang ginagawa, karamihan po sa kanila, no? Pero kapag ilan sa kanila ang inireklamo mo, walang magiging action agad yung mga yan, no?
wala pong magiging aksyon sa mga yan. Dahil agad-agad sinasangga po nila ang kanilang kabaro. Oh, 'di ba? Makikita naman po natin na agad-agad ay umiiwas po sila. Maging yung ibinigay po sa atin ng mga telepono, wala eh. Sabi nga, nakakatawag tayo, pero wala po tayong makuhang magandang sagot sa kanila. Ayan, no? Siguro mas maganda kung ang mga yan ay makikita po natin na talagang makikita po natin na ang talagang ano nila ay para sa taong bayan. Karamihan po sa kanila hindi na po para sa taong bayan ang kanilang mga ginagawa. Ito yung inirereklamo. Ang pangalan po ay Marlon Queta. Marlon Queta, makikita mo rin, Marlon Queta ng Station 5, no? Naka-assign po ito sa Station 5. At yun po yung nagiging problema natin, no? Ito po yung umaaksyon doon sa kanilang pag-escort. Yung pag-escort ng mga PO3 pala, no? PO3, Yan po yung PO3 natin, na talagang makikita po natin na kapag kayong mga umi-escort na to, pag PO3 na, mataas na ang ranggo nito. Mataas na po ang ranggo nito. PO3 kita. Sige. At yan po yung ipaparating natin sa kanila, no? Sa kanilang mga tanggapan. At kung bakit itong si PO3 Marlon Queta ay umi-escort, no? At nakikita lagi dito sa Rojas Boulevard mula doon sa ano na yan, no? Ay dapat dito ay makarating, ay bakit ang umi-escort ito samantalang hindi po naman dapat na ito ay umi-escort sa nasabing ano na yan, 'di ba? Ay dapat nang masibak ito, no? Ay pagawan mo nga ito ng letter at para na sa ganon ay ito si Nana dapat na to, no? Dito sa sa MPD, no? Alin pagawan mo nga ito ng letter, yung reklamo kay Queta PO3 at para dalhin ko pagkatapos ng yung reklamo tungkol doon sa escort, pag-i-escort ni PO3 PO3 Marlon Queta, no? QUETE, no? Queta. At yan ng NPD, no? Station 5. At para malaman natin yung mo agad to para na sa ganon yan po yung email nila, no? Ma-send agad sa mga yan. At nag-i-escort ka. Alam mong bawal dyan sa nasabing Rojas Boulevard yung mga truck na yan. At lagi na lamang pong nakikita yan, no? Hindi po natin malaman kung itong si PO3 Marlon Queta ay
national, no? Buong Pilipinas. Kaya nagagawa niyang eskortan mula Luneta hanggang dito sa Coastal Road, no? Oras ng truck band, no? Dapat ay hindi po sila gumagawa niyan. At kung sino man yung padrino niyan, ay hindi po tama yan. Kung sa Maynila ka naka-assign, doon ka lang sa Maynila. Hindi ka dapat pumunta rito sa Coastal para istorbohin mo yung mga tiga Pasay at Paranaque. Grabe ka. Tuloy-tuloy po yan. Araw-araw po yung escort niya. Yan po yung nakarating sa programa natin. No? Kung bakit yan ay umi-escort sa mga truck band na walang permit, o kung may permit man, oras ng truck band, hindi dapat yan na bumabiyahe dito sa Rojas Boulevard. Pinagyayabang yata niyan na malakas siya. Pero ang totoo, mali. Kaya nga ito si General Nana Sambali. Aba, ay mahiya naman po tayo. No? Biruin mo, welcome na po dyan sa Maynila ang lahat po ng 16 auto gaya ng waiting, loading, EC2, 16 auto, no? Video Carrera. Pagkatapos pati yung mga truck band na yan ay kinukonsinti pa rin po ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan dyan sa Maynila hanggang dito sa Pasay at Paranaque. Oh, sino-sino ba ang dapat na umi-escort dyan? Bakit i-escortan yan? Ano yan? Si Superman ba yan? Mahalaga ba yung dokumentong daladala niyan? O kontrabando ang daladala niyan? Para lamang makalampas sila doon sa nasabing pag-i-escort nila sa Rojas Boulevard. O, dapat yan hinuhuli na po yan. Hinuhuli na po yan ng ating kapulisan. Kung sino man yan, dapat managot sa kanyang mga ginagawa. Karapatan po ba niya na umiskort? Hindi naman VIP yan. O hindi bali kung mga VIP yan. Kagaya ng presidente ng Pilipinas, gobernador, mayor. Hindi naman po Container ban po. Yan nagiging problema po natin dito sa Rojas Boulevard. O bakit ganon? Kailangan po natin na ipaliwanag na nasabing si PO3 Marlon Queta ng Station 5 na maipaliwanag niya kung bakit siya ay escort ng escort sa mga truck na yumayaot o nagbumabiyahe papuntang coastal. Dapat ba na makarating siya dito sa Pasay at Paranaque? Grabe naman po kayo. Yung mga tiga Pasay, kung pumunta po dyan sa Maynila, maniniwala po ba kayo na yung mga umi-escort na yan walang kasunduan? Yan po ang katanungan ng inyong lingkod, no? Sa bawat ginagawa po ng ating kapulisan, dapat na makamtan po natin yung katarungan. Kapag dumaan ang container van dyan sa Rojas Boulevard, mula sa Luneta, mula sa Custom, hanggang dito sa Coastal, magkano? Magkano po ang binabayaran ng mga container van na yan na malalaki na nagyayaot? Siguro naman, maliwanag po sa sikat ng araw,
Hindi po yan magtsatsaga dyan. At sino ang nag-utos sa kanya para umiskort po dyan? Para malibre doon sa mga huli. Di ba? Dapat sa kanya hulihin, ipakulong, at kasuhan ng administrative. Biruin mo, dapat nag-duty ka doon sa Maynila eh. Ha? Doble-doble ang sweldo mo. At yung pag-i-escort po. Tungkol doon sa nasabing pag-i-escort tama po ba yun? Na si PO3 Marlon kita ay umi-escort. Hindi ba? Sana matuto naman po tayo. Dahil mismo sila mismo ang lumalabag sa batas. Lumalabag sa batas sa daloy ng trapiko. Dapat sa kanya hinuhuli yan. Hinuhuli. Araw-araw ito may escort. Walang oras. Di ba? Kaya pala dyan sa Maynila magtataka ka kapag tinawagan mo yan. Walang pwedeng mag-ano sa'yo. Nung mga nakaraan nga, may nag-escort dyan Sinalubong yung one way dito sa may airport road. Alam mo ba, bigla kami nagkagulo. Nandoon kami sa tabi, mga kasama ko, panay reporter. Nung tutukan namin ng camera, yung umi-escort, nanakbo bakit mo ako pinapasok yan dito? Di mo ba alam na one way yan? Saan ka ba naka-assign? Sa Maynila. Nung tutukan namin ng nanakbo hindi na nagpakita. Ganyang kagarabe yung mga ginagawa ng kapulisan po natin. Hindi na nagiging maganda yan. Ang kailangan po natin, ang kailangan po natin, yung mga nasabing ipinararating natin. Di ba? Lagi na lamang po tayo ganyan tayo ng ganyan. Wala naman po tayo makitang magandang impluwensya o ma-impluwensyahan yung mga tao. Ang nangyayari na i-impluwensyahan sa masamang gawain ng mga naka-uniforme na yan. Kung sumasideline man sila, ay maghubad po sila ng uniforme. Di ba? Dapat ba na ang pagsa-sideline nila para sa extra income nila ay naka-uniforme? Bakit? Ang uniforme po ba ng ating kapulisan ay panakot? Dapat bang katakutan ang uniforme ng ating kapulisan? O dapat igalang ang ating kapulisan? Di ba? Wala na Ano nangyayari po sa atin? Dapat tayo mismo ang magbigay ng isang halimbawa doon sa mga sibilyan na nakakanood at nakakakita sa mga ginagawa po ng ating kapulisan. Di ba? Bakit siya ay nag-i-escort sa nasabing mga truck? Gayong tiga-ermita po siya, dapat ba na hanggang dito sa Pasay at Parañaque ay kanyang sundan
ang mga truck na yan. Oh. Okay, at isang ano pa tayo, no? At para na sa ganun ay maipakita natin sa ating mga kababayan na yung lahat po ng ating tinatalakay ngayon ay napaka-importante, no? At wag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Sa ludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig! Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Wow Action Balita at gusto lamang po nating maaksyonan itong reklamo na ipinarating sa atin. Pulis din po ang nagparating sa atin yan, no? At tinatapakan na yung kanilang area, no? Kung sila nga hindi sila gumaganap ng ganon, no? Dapat kung galing Maynila, kung i-escort man sila hanggang doon lang sa hangganan ng Maynila. Kapag lumampas po sila, dapat ibigay na nila sa Pasay na kanilang dadaanan. At pagdating naman ng Pasay, hanggang doon lang rin po sila sa Pasay. Dapat ipasa rin po nila doon sa nasabing Parañaque, no? Ang mga tao pong yan, ay gusto natin, no? Gusto po natin maituwid, no? Sino-sino ba ang tama? Tama po ba? Yung katanungan po natin. Tama po ba na galing sa Maynila, itong si PO3 Marlon Akita ay umiskort ng kanyang truck doon sa hanggang coastal? O, kayo po yung magsabi, no? Pwede po kayo, kung may mga reaksyon at reklamo po kayo, pwede po kayong tumawag sa 553-8656, at 788-3607. No, yan po yung mga hotline po natin dito sa istasyon, ano?
para na sa ganon ay malaman po natin, no? Yung mga reaksyon po ninyo. Tama po ba ako o mali? Kaya yan po yung ipaparating po natin. Tama po ba na umiskort ang Station 5 papuntang Coastal Mall? Bawal po ba o hindi? Oh. Kaya po yun ang sinasabi natin. Kapag umi-escort ka, yan po yung dapat makarating sa ating kapulisan. No? Wala nangyayari. Oh, bakit hindi natin maipahuli? Oh. 'Di ba? Umi-escort ka na diyan pagkatapos ha? Magtataka lamang po tayo kung bakit hanggang sa Pasay, hanggang sa Parañaque ay dinadala mo at ini-escortan mo yung nasabing mga truck na yan. Oh. Siguro dapat mahuli kayo, ha? At ginagamit nyo yung pagiging isang pulis ninyo para dyan sa pag-i-escort po ninyo. Ano po ba yung ini-escortan ninyo? Ano po ang laman? Oh, yan po yung katanungan natin. Bakit kailangan magpa-escort kayo? Kung yan ay illegal o illegal, aba, kung legal, wala nang dapat escort. Kung illegal, yan ang ini-escortan. Oh. Yan po yung ating mga panawagan. Okay, dakuan naman natin yung nasabing abortionist, no? Oh, attention po kay Edna Jimenez, no, ng Barangay Santa Cruz, Talisay Daet, Camarines Norte, na siguro mga maaring ngayon, bukas, nandoon na po yung dyaryo natin na ipinadala ko, no, dyan sa Barangay Santa Cruz, Talisay Daet, Camarines Norte, at nandoon din po yung inyong reklamo, yung i-text mo, aaksyonan ko, no? At doon din ay makikita natin nag-send pa rin po tayo ng letter, no? Para na sa ganon, kung maharang na naman po yun nasabing dyaryo natin na ipinadala papuntang Kapitolyo ng Camarines Norte, ay may letter pa rin na in-email, no, ang ating tanggapan para doon kay Secretary Velas, no, ng Camarines Norte, para kay Governor Talyado. At hindi po tayo magsasawa hanggat hindi po inaaksyonan o hindi pa nila naaaksyonan ang nasabing problema na ipinarating po natin sa kanilang mga tanggapan, maging ang post office ng Maynila, hindi ko po titigilan yan, no? Sapagkat hindi po nakarating yung letter ko no? Hanggang ngayon, mahigit 1 buwan. Registered mail po yan, ha? At wag niyo sabihin sa akin na ang isang dokumento na napakahalaga ay hindi po makakarating sa kanyang paroroonan. Tao rin po ang nagde-deliver niyan. Tao rin po ang magnanakaw niyan. Kaya tao rin po ang dapat magbalik niyan. Ha? Ngayon, sabihin po ninyo sa akin, ano po ang mga anomalya sa mga post office? Di ba napakarami pong anomalya dyan? Nawawala po yung mga padala. Karamihan. Sige, ayaw nyo ako tigilan Ha? Nawawala yung karamihan na mga ipinadadala dyan. Lalo kung makikita po nila na ang mga nagpapadala ay galing sa ibang bansa. O di ba nung mga nakaraan, mayroon po tayong mga in-interview tungkol dyan sa mga nawawala na yan sa post office. O di ba? 1 taon na po ang nakakaraan at kaya lamang po nakuha niyan dahil dito rin sa programang Wow Action Balita nung bakbakan po natin ang post office ng Loton. Pati ang airport ay binakbakan po rin ng inyong lingkod.
kaya naibalik yung lahat ng kanyang ipinadala sa kanyang pamilya. Laptop, kung ano-ano pa. Noon lang nakuha nila nung ating pong kalampagin ang post office ng custom dyan sa domestic airport. Grabe na kayo. Wala na kayong magawa. Pero pinasisweldo na kayo ng gobyerno. Pagkatapos nanakawin pa ninyo yung mga sulat o kung ano man ang laman ng bawat sobre. Hindi mahalaga po kung magkano ang pagpapadala. Ang importante po, yung mahalaga na nakalagay doon sa letter na aming ipinadala sa Kapitolyo ng Camarines Norte. Sa tanggapan po ni Governor Egay Talyado at saka ng sekretary ng nasabing gobernador. Yun po ang pinakamahalaga. Hindi po ang mahalaga doon ay yung binayaran po ng inyong lingkod. Pero para mawala, imposible. Imposible po dahil hindi po naman, wala naman po laman na pera yun. Letter lang. Malibang kung pinikusmasin nyo yan. Di ba? Parang butuhan yan eh. Picos machine, nawawala na lamang at bigla na lang dadami ang nakalagay. Kaya tayo, imposible sa lahat po ng mga ginagawa ng mga tiga post office. Biruin mo, March 10, umalis po dito sa Pasay. Dala po yung letter ko papuntang Daet, Talisay. At alam din ng kartero yan kung saan ibabaksak yan. Hindi naman po mga baguhan yan. Yung mga kartero ng post office para hindi po makarating. Di ba? Pero sa susunod na Martes, ang tanggapan ng Secretary General ng Post Office ang kakalampagin po ng inyong lingkod para na sa ganon ay malaman po niya kung anong anomalya mayroon po ang mga tiga Post Office. Sige. Kung sino-sino, dapat mag-imbestiga po kayo kung paano po nangyari at nawala po yung registered letter na aking ipinadala papunta po sa nasabing tanggapan ni Governor Egay Talyado. Di ba? Makikita lamang po natin yung mga katiwalian at kamangmangan na nasabing mga empleyado at mga kartero sa bawat post office. Nakita nyo na? Ganyan-ganyan. Nang magalit po na naman tayo. Mismo sarili natin, ang nagpadala personal na ipinadala po ng inyong lingkod para matiyak ko na makakarating ipinaregistered mail ko. Baliktad pala yun. Kapag pinaregistered mail mo, lalong hindi po makarating. Grabe na po yan. At wala na po talagang pagkudangan. Siguro lalo na yung mga tiga ibang bansa pag nakita po nila yung letter nila. Halimbawa, ito yung letter nila. Ipinadala, nakita. Naku, galing tong abroad. Galing po ito ng abroad. Tiyak, baka may palaman to. May nakaipit dito. Itabi natin to. Eto na naman, meron na naman. Eto, galing Pilipinas lang to. Walang kwenta ito. Walang nakaipit dito. Hindi nila kukunin yan. Pero kapag galing ng abroad, tiyak, bubusisiin po nila ang laman nun.
Maniniwala po ba kayo na ganun po ang mga anomalya na matagal na pong kalakalan diyan sa mga nasabing post office sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Lalo kapag dumarating po ang mga may okasyon. Di ba? Kayo, Secretary General ng Post Office, ina-attention ko po kayo. Baka sakaling magising naman po kayo sa katotohanan na karamihan po ng mga empleyado, ng mga tiga post office, dapat nyong pagmasdan, dapat nyong imbestigahan kung ang lahat ng ginagawa po nila sa kanilang mga tanggapan ay totoong natatanggap ng mga customer. Hindi ba? Nakikita po natin. Mismong tayo po mismo ang pumasok dyan sa tanggapan ng post office sa domestic airport. At rinis natin kung saan nagmula hanggang sa dulo bago na ipadala ang nasabing letter natin. Kaya March 10 nang madala po sa DAET ang aking letter, pero hanggang ngayon wala po nakakarating. Maniniwala po ba kayo na may mangungupit, maninipit sa inyong mga tanggapan? Di ba? Ito po ay aking panawagan. Muli, ang panawagan po natin sa Secretary General ng Post Office dyan sa Luton, sana gumising ka. Huwag po kayong patulog-tulog sa pansitan o nagpapalaki lamang kayo ng inyong tiyan sa inyong tanggapan. Okay, wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po sa ating station manager, kay Mape Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Martes at Merkules, doon lang po tayo magkita-kita kung tayo ay may programa. Okay? At wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po. Bye-bye. Kapaligiran kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon
mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawit-wit ay mawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tayo.